Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nagkaabang ng mga readings ko. Welcome to my channel. Okay, sa mga new subscribers, hello, welcome back. Welcome to my channel and thank you for subscribing my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe and watching this video right now, welcome to my channel. I am Dark Angels Intuitions and I do love reading. I am a tarot reader, love advisor. So, sa mga gusto magpabook ng personal reading with me, with advice, of course, just message me on my Facebook page, official page, Dark Angels Intuition, of course. So, I personally will going to send you the information on how, on when, or what, and yun. I will going to put the link on my description box if I will not going to forget that. So, let's start. This is another spread, another reading, another love reading, general love reading, okay? This is for everyone, hindi to personal reading. So, let's start without further ado. So, take note guys, hindi lahat maka-resonate dito. Take what resonates and leave the rest. Don't force yourself na maka-resonate kayo if hindi talaga kayo naka-resonate. Baka hindi sa ngayon, baka in the future maka-resonate kayo dito. Ma-remember nyo na lang yung reading na to. Okay, may ganyan kasi this is a timeless reading guys. So, let's start. I will going to pull a situation first. Oracle cards. Let's see kung anong sitwasyon ang meron kayo ngayon. Pretending. So, fake living beyond means. So, might be somebody's pretending here. Pretending what? So, let's pull another oracle card. This is the Yin and Yang oracle. So, let's see anong message ng Yin and Yang na to. What is the message of this Yin and Yang? Oops, nahulog. Message, dreams. So, you might be getting message from the angels, message from, like, nananaginip kayo, and seems like, yung panaginip na yun is vivid dream. Seems like you're getting a message from your person, baga, from your angels, na naka-connected sa situation ninyo. Okay, so something like that. So, let's pull another oracle card. This is a music love oracle. Heartbreak, shattered, broken glass. So, let's see. Feeling ko sa tatlong oracle card na to, you are obviously you are in pain, of course, na nasasaktan ka, and seems like you are just pretending to be okay but you are not okay. Siguro in public with your friends, social media, siguro you are posting something very nice, motivative, and something na hindi nila nalalaman na deep inside broken ka pala. So siguro because you are pretending that you are okay. But might be you are missing this person always. Lagi mo siyang naalala, lagi siyang nasa isipan mo, hindi mo siya nakakalimutan. Kaya nasasama na siguro siya sa dreams mo. Or nananaginip ka ng something like vivid dreams. You know what is vivid dream means? Na parang totoo, parang may mensahe, parang hindi siya basta panaginip na hindi mo nakakalimutan, and merong message. Parang not just, hindi message like a cellphone or message anything, like yung buong kwento ng panaginip mo is parang message from what is connecting to this heartbreak na meron ka ngayon, itong shattered glass, itong pain na meron ka ngayon. Okay, so each of these
oracle card. Let's see kung bakit ito yung lumabas na oracle card sa inyo. Tignan natin kung bakit ito. Anong meron? Anong nangyayari? Let's find out. Let's start with the dreams. The message. Focus, family, Seven of Swords, Hangman. Feeling ko dito, sobra kang nakafocus sa sitwasyon na meron ka ngayon, itong heartbreak mo. And might be yung siguro na yung panaginip mo is something like, hindi man ito yung total na panaginip mo, pero ito yung pwede magiging meaning niya. Ito yung pwede magiging meaning ng panaginip mo. Like, might be you are somebody na nasa point na niloko, nagkaroon ng might be cheating na nangyari dito, and gusto sabihin ng panaginip dito, meaning ng panaginip is focus on your family, focus on your goals, focus on your finances, and not on your pain. So parang you really need to wait for the enlightenment, pray for the enlightenment, and darating sa'yo ng yung tamang tao or yung tamang sitwasyon or tamang connection. Darating yung araw, darating to sa'yo unexpectedly or normally na hindi mo hinihingi. So hindi mo kailangan na mag-stalk, hindi mo kailangan na masaktan, at hindi mo kailangan na magkaroon ng parang lakas na loob to know the reason bakit kanya sinaktan, the reason kung bakit kanya sinungalingan, kung bakit kanya niloko or anything. As long as it's cleared na sa'yo yung mga nangyari, then you just really need to focus on your family, self, finances, goals, and your life, to be happy, to be succeed, something like that. So siguro feeling ko, ganun yung pwede magiging meaning ng panaginip mo dito sa message. Baka ito yung message ng spirit guides sa'yo or ng angels. Okay? So, let's go for the heartbreak. So, shattered. Broken glass. Let's see. Bakit ito? Anong meron dito? So, dito naman sa heartbreaks, shattered, broken glass, is the Ace of Cups, the Four of Pentacles, the Seven of Wands, and the bottom of the deck is the Knight of Cups. So, I can see here that you really want a new beginning with this person. You really want na mag-propose pa siya sa'yo, mag-offer siya sa'yo ng new beginning dito. But the thing here is, parang feeling ko hindi ka pa bumibitaw after the breakup. Kasi meron ng breakup dito eh. So, hindi ka pa bumibitaw, umaasa ka pa din. Naka-hold on ka pa din sa possibility na pwede mangyari sa inyo. And you are still manifesting even. You are manifesting. You are like trying to fight or wanted to fight for this connection, for this relationship, para mabuo ulit. Because you believe that this person will still come back and to offer you love again, na babalik pa siya na para mabuo kayo ulit, magkabalikan kayo ulit. But the thing here is, hindi mo na siya na-appreciate. Like, parang feeling mo, you are just thinking of the past na nangyayari sa inyo, the memories na meron sa iyo, and while thinking about that, is lalo kang nasasaktan. Lalong parang nasasayang yung mga emotions mo dito at nasasaktan ka. Parang you are thinking and waiting kung kailan siya babalik. Kaya nandito yung broken glass, nandito yung heartbreak, nandito yung shattered glass. So this is the reason why
ito yung lumabas dito. So, last is the pretending. Before tayo pupunta kung bakit, ano nangyari sa inyo, ano ba talaga yung nangyari sa relationship ninyo or situation ninyo. So, pretending. Okay. Honestly, you are really pretending. You are pretending that you are happy, you are okay. You are pretending that you are moving on or nag-move on ka na. That happy ka na, okay ka na. Ito yung pero this all fake. Yung loob nito, hindi totoo yun. Nasasaktan ka. Or you are pretending or para makita niya na okay ka lang. Mayroong pride, kumbaga. You know, may pride ko ba na ipapakita mo sa kanya na okay ka, hindi ako worried, hindi ako nasaktan, and baka you are also pretending that meron ka ng iba or pinapaselos mo to through social media because you are pretending but you are not happy. See? Hindi ka pa naka-move on. So, malungkot ka. So, ito yung dahilan kung bakit lumabas itong mga oracle card na to. So, let's see right now sa sitwasyon ninyo, ano ba talaga yung nangyayari dito. Okay, the bottom of the deck is the 5 of Pentacles. So, katerno siya ng damit ko. This means that you felt empty. You felt lost. You felt and like parang iniwan ka na lang. Okay, might be some of you ghosted by your person. Might be some of you pinabayaan na lang. Might be some of you felt cold in a situation. Might be some of you felt like parang minsan ka na lang kinakausap or something like that. Feeling empty, feeling cold, feeling lost. Of course, feeling sad dahil sa mga nangyayari. So, might be the reason here is may other option na involved dito. Merong pagpipilian. And this is the reason could be kung bakit kayo nasira. Kung bakit kayo nawasak. Bakit kayo naghiwalay. So, might be merong pwedeng reason dito is might be the past nito or just another relationship. Hindi pa natin nakita. Okay? Hindi pa ako nag-start. Yun lang yung parang nakita ko sa bottom of the deck ng reading na to. So at this present situation, the Page of Swords, you are not talking. So you are not talking meaning you are in a separation because you are not talking. But let's clarify. Okay? You might be dealing here with Aries, Capricorn, you or your person. Feeling ko hindi kayo okay right now and feeling ko because your person has another relationship dahil sa nagkaroon siya ng ibang relasyon or it's either marriage or engagement
Parang something like that. Kaya hindi kayo nag-uusap because nagkaroon siya na ng ganito. Okay? And ito rin dahilan kung bakit kayo naghiwalay. So, pwedeng yung pinili niya dito is yung papakasalan niya, or yung kasal na ba sila nito, or just a serious commitment na relasyon na meron sila. At ito yung dahilan kung bakit kayo hindi nag-uusap. So, ito yung dahilan kung bakit dahan-dahan kayong nawawasak. So, feeling ko, nung nagkaroon kayo ng connection ng person na to, is merong mga tao, other person na parang na-judge yung relationship ninyo. So, parang merong mga hindi sang-ayon, medyo may mga nasasabi, medyo may mga, what I mean, issue. Kaya, humantong kayo sa point of hindi pagkakaintindihan and not unhappy relationship until sa point na dumating na kayo sa ganito, na this present situation. So, yung challenge nyo dito is the Queen of Pentacles. So, I will going to clarify kung ano tong Queen of Pentacles na to. If this is you or the other person, I will clarify. Kasi ito yung challenge eh. So, ito yung challenge ngayon. I think, this is the person, ito yung napili ng person mo. Parang ito yung hadlang kung bakit kayo nagiging ganito ngayon ng person mo. So, parang this person want a justice about what happened. About what you are doing, about sa mga naririnig niya, about sa mga sabi-sabi, about sa mga issue that feeling, parang may judgment kasi dito eh. Parang merong mga tao na parang pinapahiya yung person mo or kayo, and naririnig niya to, and parang seems like this person want a justice about sa issue, kumbaga, sa ganyan. So, ito yung nagiging challenge sa inyo ngayon. Ito din yung dahilan kung bakit yung person mo parang pumalik na lang sa kanya para wala ng gulo. So, para maging maayos na lang ang lahat. So, ito yung dahilan kung bakit kayo naging ganito. Itong challenge na to. Might be this is the person. Kasi siguro nalaman niya. So, nalaman niya yung about sa inyo. And then, parang nagkaroon ng clarity sa kanya na wait lang, parang kailangan kong ayusin to, parang kailangan kong balikan to, or kailangan kong pukawin yung person ko na to. Parang it's either na sila pa, kahit naging kayo. So, kaya nalaman niya, naging hadlang to. So, yun yung feeling ko dito. So, bumalik yung person mo dito sa kanya para wala ng gulo, kaya hindi kayo nag-uusap ng person mo ngayon. So, at the distant past, nakikita ko that this person did really offer you love, commitment, relationship. So, nagmahalan talaga. Meron talagang pagmamahalan na nangyayari dito sa distant past pa lang sa inyong dalawa with the Knight of Cups. So, this person really did offer you. Parang hindi mo siya pinilit. Siya mismo nag-offer ng pagmamahal para sa'yo. Na siguro may mga nasabi siya na might be wala akong ganyan, wala akong commitment, walang ikaw lang yung gusto kong makasama. Mga lies, kumbaga. Kaya, napapayag ka. So, at this recent past na nangyari, is you are waiting. Parang naghihintay ka. Parang hindi nagiging masaya. Wait lang, I will clarify.
See? You are waiting. Parang feeling mo, something's wrong. Parang feeling mo, mayroon siyang tinatago. Parang feeling mo, ano ba yung katotohanan sa kanya? So, you find the enlightenment here. Parang feeling mo, parang gusto kong malaman yung totoo. Dahil feeling ko mayroon siyang tinatago. Kasi parang bakit parang naghihintay ako na naghihintay. Parang naghihintay ko sa wala. So, eto na nga, might be dito sa recent past, nalaman yung totoo. Nalaman yung totoo na might be there is some past person involved dito sa connection ninyo. Pero, siguro, ito sila is natapos na yung cycle nila. Kasi might be itong person na to is nagmo-move on na sana siya. So, parang wala na sila. Tapos, kaya lang siguro, meron pa silang communication, might be about sa support, might be meron silang responsibility. So, parang andun sa point na dito mo din napansin yung parang may mga taong nagja-judge sa relationship ninyo. So, dito mo napansin na parang meron ng may ayaw, may issue, may mga sabi-sabi. Nagulat ka dito. And then, ito din yung dahilan na parang, ito yung dahilan kung bakit parang na-stress ka. Niloloko ba ako nito? Baka feeling ko may clarity dito. Dito pa lang sa recent past, may clarity na meron palang past person itong person na to. Might be but your person did explain na wala na kami. But the thing here is, may mga sumasabat. Or it's either, hindi man yung mga tao mismo, yung person na yon yung nan-judge sa relationship ninyo na nagkaroon kayo this time. So, parang hindi ata siya papayag. Kaya nga siya yung hadlang siya yung challenge dito. Kasi parang hindi ata siya pumayag na magkaroon ng kayo, ng relationship. And siguro dito sa point na this present situation, hindi na kayo nag-uusap dahil sa cheating yung naramdaman mo dito. Kaya nga nandito sa point na you are only pretending. Kanina, 'di ba? You are pretending that you're okay. I'm fine. Sige, kung gusto mo doon ka, ganyan. But nasaktan ka noon nung nalaman mo na pinagsinungalingan ka pala. So, nasaktan ka sa mga nangyari. And, kasi nandito yung heartbreak. Parang feeling mo ginago ka, feeling mo ginamit ka, or feeling mo pinaglaruan ka dahil sa pinagsinungalingan ka. So, at this present situation, hindi na kayo nag-uusap. Because, siguro, dito sa recent past, nagkaroon na to ng clarity of cheating dito. So, for the outcome, positive outcome dito, is a page of cups. So, let's see. What is this? Clarity. Focus. Dito ka nakaramdam ng emptiness. Itong sa positive outcome na to, I think that you need to, dito pa lang, you need to heal for the positive outcome. You need not to wait for this person to come back to you. And ito na siguro yung message of your dreams na sinasabi na kailangan mong mag-focus sa yung finances, stability, and not to wait for this person to come back to you, to offer you again love, same as what he did offer to you before, he or she, okay? So, you need to focus in your career, finances, and to have a balanced connection with your job, anything sa life mo, you know, para hindi maging imbalance. So, para makapag-focus ka pa din, kailangan mo mag-heal and wait for the right timing na meron ding darating sa'yo na para sa'yo talaga. So, this will be the positive outcome para sa'yo sa reading na to. And not to wait and to feel the emptiness of this connection dahil sa kakahintay mo sa taong ito. So, let's see about the future. Okay?
let's see about the immediate future. Ano yung pwedeng mangyari sa immediate future ng reading na to. So, pag hindi mo gagawin itong positive outcome na to, aabot ka talaga sa point of anxiety, depression, sa kakahintay o sa kakatiwala sa taong ito na pinagsinungalingan ka na. So, pwedeng in the immediate future, if example, pagbibigyan mo pa din siya or paglalaban mo pa din yung pagmamahalan ninyo or pagmamahal mo sa kanya, there's probably pwede mangyari dito na masasanay siya sa'yo. So, ibig sabihin, now that you know, diba? Now that you have the clarity and still you want this person to be in your life, parang hayaan mo dahil sa mga pangako niya, dahil sa mga sinasabi niya sa'yo, and then yung in the immediate future, walang mangyayari. Yun pa din yung mangyayari. So, parang malabo pa din. Kumbaga, so darating yung araw in the immediate future, pwedeng aalis ka dito pa rin, na aalis ka dito, could be not you, might be that person. Aalis siya dito ng kalmado, and dito ka na magkakaroon ng anxiety, depression, or could be a sleepless night, hindi ka makakatulog sa gabi thinking about why, parang bakit, binigay ko ang lahat, nagtiis ako, naghintay ako, tinanggap ko, and ito lang yung mapapala ko. So, pag hindi mo gagawin yung sinabi ko sa'yo earlier about sa positive outcome na pwede mong gawin at pwede mangyari sa'yo, pwede magiging magandang outcome sa'yo. If hindi mo gagawin yun, ito yung magiging future mo. Of course, if you were going to do this, you were going to heal, focus on your dreams and your goals, in your family, your happiness, your finances. And then, kahit nasasaktan ka dito, mawawala din naman yun eh. Wala namang wound na hindi maghihilom. Kaysa sa yung wound is paulit-ulit mong scratch. Paulit-ulit siyang magbi-bleed, right? As said here sa heartbreak, this was a broken glass. Kasi once it's already broken, it's already broken. And if you put your trust again, hindi naman sa, I still believe na pwede pa namang maano yun. Pero it's really depend on the person. Okay? Hindi yun nakadepende lang sa'yo. Hindi mo pwede na anong tawag doon, na ano mo ulit, pagdikit-dikitin mo ulit yung glass na ikaw lang mag-isa. Pwedeng magiging maganda, pero obvious na yun na nag-crack na, meron na siyang hindi na maganda tignan. Meron din naman kasing trust for the second time na yung person mo, nire-rebuild ninyo pareho yun at tinutulungan ka niya. So, parang yung glass na yun, hindi na yun yung ginagamit nyo. Parang nag-rebuild kayo, parang bumubuo kayo ulit ng other glass para maging maganda ulit yung pagsasamahan ninyo. So, pag yung same glass pa din, paulit-ulit yun nababroken, paulit-ulit mo din dinidikit-dikit lang ng So, hindi na siya maganda tignan. So, if you will going to follow the positive outcome here, if naka-resonate ka dito sa reading na to, and minsan ka lang makaramdam ng lungkot, ng sadness, minsan ka lang makaramdam ng emptiness, coldness, dahil could be nawala siya, dahil sumama nga siya doon, na bumalik nga siya doon, inayos niya yun, pero magiging okay ka din after. Pero kung paulit-ulit yun, patawarin mo siya or hinabol mo siya, then umukay siya ulit dahil nga ikaw yung may gusto. And then, pagdating sa immediate future, ganun pa din yung nangyari. Lalo kang masasaktan. Dahil madami ka ng mga nagawa Madami ka ng mga sacrifices, madami ka ng effort, love na tinapon doon. Kaysa sa dito pa lang, na na-awaken ka na. Okay? So, let's see. So, what is the
positive na dahilan kung bakit nangyari to. Might be feeling ko yung problem. Yung mabigat na problema na meron sa person na to because of might be yung naipit siya sa sitwasyon. Parang feeling ko na-confuse siya when that might be that ex or that wife or that girlfriend, kung sino man yon na bumalik sa kanya at pinaglaban yung relasyon ninyo, or kung sino man yun siya, is yun doon siya, yun yung naging ninyo, yun yung naging factors na nakaapekto sa sitwasyon ninyo, is yun, kasi na-confuse siya when that person came. When that person came, and might be nilahad niya na pwede pa sila magkabalikan, na maayos pa natin to, kasi nga hindi siya papayag na magkaroon ng iba yung person, and hindi siya papayag na mapupunta lang siya sa iba, so inayos niya to. So parang bumalik siya and humadlang siya, so nagkaroon nga sila nga ng new beginning dito. Kaya na-confuse siya between you and that person. But then the thing here is, dahil sa problema, mabigat na problema, pinili niya yun para walang gulo, dahil meron ng mga judgment dito may mga masakit na salita ng binibitawan, may mga parang paratang na parang hindi niya carry yun, ayaw niyang maririnig yun. So okay, magkabalikan na lang tayo, okay, ayusin na natin to para wala ng gulo, parang something like that. So inayos niya na lang kaysa sa ma-judge siya ng habang buhay ng taong yun. So yun yung naging factor na nakaapekto sa sitwasyon na meron kayo. So for the external influence here is the Fool card. So obviously ginawa kanyang tanga. Sa una pa lang alam niya na meron yun. Sa una pa lang alam niya na pwede silang maayos nun. Sa una pa lang alam niya na hindi sila ganun ka naghiwalay ng matagal na bago siya pumasok sa buhay mo. So yun yung naging external influence sa sitwasyon ninyo, na however parang ginawa kanyang tanga. May mga lies kasi dito during the connection na meron kayo. So yun yung naging external influence dito. So yung hopes and fears naman dito is yung what do you mean this? Obstacle. So, yung awa, yung gulo. So, you are hoping na wala nang manggugulo sa'yo. You are hoping na wala nang issue, wala nang masasabi yung tao sa'yo, or yung mismo, yung person na yun, the other person na yun, at titigilan ka na. You are hoping na matatahimik na to. Malalagay na to into silent itong issue na to. And your fear here is paano pag patuloy pa din. So patuloy pa din yung connection, patuloy pa din yung pag-o-observe, yung gulo, patuloy pa din. So yun yung takot mo din dito sa connection na meron kayo, is yung away. Ayaw mo ng gulo, ayaw mo yung guluhin ka. So para hindi to mangyari, of course umiwas ka na. Okay? So let's clarify. Okay. So para hindi to mangyari, okay, you need to end the relationship. So, gawin mo yung pwedeng mangyaring positive outcome. So, para hindi mangyari na hindi ka naguguluhin, wala namang judge sa'yo or anything dahil pumasok ka, though hindi mo naman kasalanan. Honestly, nakikita ko sa sitwasyon na to, wala kang kasalanan dahil ang ginawa mo lang is nagmahal ka lang, umasa ka, kasi siya naman talaga, yung other person naman talaga is siya yung lumapit sa'yo, nanligaw, nagmahal, nahulog ka lang sa kanya without knowing na meron pa pala siyang issue from the recent relationship na hindi pa tapos. So could be nag-away sila, hindi sila nag-usap, might be hindi na akala ng person na to is wala na sila dahil hindi na siguro sila nag-usap, o hindi na sila okay, wala nang kaya nung nakilala ka niya, niligawan ka niya. And the thing here is, nung nalaman nung isa na meron ng kayo,
siguro pinost mo, piniktok mo, nagkaroon ng video nakita. So pinaglaban niya yung pagmamahal niya dun sa isa. Kaya bumalik siya. Kaya nagkaroon ng ganitong mga judgment issue. So pinapahiya ka, could be something like that. So para maiwasan yun, maiwasan yung gulo, yung away, yung issue, hiwalayan mo na. So yun yung best way. Baka ito na yung message na sinabi dito na you need to let go. You need to focus on your family, yourself, prioritize yourself, your goals, your finances, and career, your success. So to move on, see, to move on, para hindi ka abot sa ipit, para hindi ka maipit sa sitwasyon. Because you don't want to do this. You don't want this. So, para hindi ka maipit sa sitwasyon, huwag ka na gumawa ng problem na alam mo naman na clear na napunta siya doon. So, ipaglalaban mo pa ba yung tao na yun yung pinili niya. Kaya nga hindi kayo nag-uusap ngayon kasi nga nagkabalikan sila. So, inayos niya yon. I don't know if dito sa point na to, bakit nararamdaman ko na parang para sa'yo may pag-asa pa. Okay, para sa'yo, pwede pang maayos to dahil sa siguro that person might be promise you that I will come back, ayusin ko lang to, that without you knowing na nagkabalikan na pala sila. So, something like that. Because the final outcome here is the Devil card. Okay, you might be dealing with Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, or you might be a Capricorn. So, the Devil card, this is the final outcome, and I will going to clarify what is this. I can sense that Devil card is a lie. Okay? Lie to, yun nga sabi ko kanina, di ba? Na bakit parang feeling ko sa connection na dito sa iyo is parang umaasa ka pa din na babalik pa siya. Umaasa ka pa din sa connection ninyo. Because you are pretending that you are not broken. So you are pretending that you are okay, you are pretending that you move on, and you still parang meron pa sa'yo na babalik pa to. Bibigyan ko ng challenge to, babalik pa to sa akin, because nga siya naman talaga yung nahulog sa'yo at the very beginning, na naniwala ka talaga doon. Totoo naman yun, totoo naman na nahulog siya sa'yo, kaya lang meron talagang issue na hindi pa pala siya total break or total hiwalay doon sa isa, kaya nagkaroon kayo ng issue together na inagaw mo, ganyan-ganyan. So yun yung judgment doon. So, siguro itong person na to, nung bumalik siya doon, nag-usap kayo, siguro nagsabi siya sa'yo, before siya siguro nawala at hindi na nagparamdam sa'yo, or it's either, may sinabi siya sa'yo na babalik, ayusin ko lang to, tayo pa din, mahal pa din kita, parang may mga salita siya na parang aasa ka pa, kumbaga. So, bago siyang hindi na nagparamdam sa'yo. So, parang para sa'yo, it's a big question mark na anong nangyari? Bakit naging ganito? O, aasa pa ako dahil baka babalik pa siya. Wala naman siyang sinabi na break na kami. The thing here is, that is full of lie with this Devil card. So, parang nahuli ka niya sa patibong niya. Kumbaga ganon. Di ba ganon yung mga devil? So, this person, umalis siya, di ba, para maayos na sila ulit. Magkabalikan sila ulit. Maayos sila ulit. At maging okay sila ulit. So, itong pag-alis niya is already a death card sa inyong dalawa. It's already separation na. Ending na to sa inyo. Hindi niya lang sinabi yun sa'yo para hindi ka ganun ka masaktan. Pero wala na yun. Dahil doon na siya magpo-focus. So, kaya sinabi doon kanina sa dreams, if maalala ninyo, if mabalikan ninyo yun, kanina dito, sabi ng message, siguro na naginip ka, whatever your dream is, might be the connection ng dream nun is yung mag-focus ka sa sarili mo, sa family mo, sa goals mo, sa success mo, sa buhay mo, para
And wag mong i-focus yun sa pain and waiting for something na cold na. So, yun yung ibig sabihin doon. Okay, so that is my reading for you. I can see zodiac signs as I said earlier, Capricorn. I saw also Libra. I saw also fire signs, Scorpio, Aquarius, Pisces, Libra, Taurus. Okay, so I saw also water signs yon, Sun, Moon, Rising, Venus.